Plunder o pandarambong ang reklamong posibleng kaharapin ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa House Infrastructure Committee na nag-imbestiga sa flood control projects. Dagdag ng komite, hindi sapat na inamin ni Alcantara sa pagdinig na may pagkukulang siya. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Bago pa pumutok ang issue ng flood control projects, nakapanayam ng GMA Integrated News si dating District Engineer Henry Alcantara ukol sa problema ng mga lubak-lubak na kalsada noong 2022. District Engineer pa siya noon ng 1st Engineering District Office ng Bulacan. Actually, most of the national roads po namin, ng Manila North Road, ay talaga naman pong medyo heavily damaged na po yan because of the overloaded trucks na dumadaan sa amin. 3 taon makalipas, si Alcantara ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, inusisa si Alcantara sa kanyang naging karera sa DPWH. Kwento ni Alcantara, natubong Bocaue, Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako job order. Ang item ko po ay laborer 1. Naging laborer 2, naging engineer 1, every 6 months po because I was a casual employee at that time. Taong 2019, naging district engineer siya ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar. Secretary Mark Villar. Yes, sir. Ano bang ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Bago siya na-relieve, na-promote pa si Alcantara bilang officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Bilang pinuno ng Bulacan 1st District Engineering Office, hawak ni Alcantara noon ang 13 LGU sa Bulacan, kabilang ang mga bahaing bayan ng Hagonoy, Baliwag, Kalumpit at Malolos. Ang kanyang District Engineering Office ang may pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH. Merong 450 flood control projects. Ang total cost ay 28.9 billion base sa datos sa sumbong sa Pangulo website mula 2022 hanggang 2025 noong panahon ni Alcantara. Sa ilalim ni Alcantara, pinatupad ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na inaward sa Sims Construction Trading. Ito yung proyektong nabuking ni Pangulong Marcos na isa palang ghost project. I'm getting very angry. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, lumabas na inaprubahan ni Alcantara ang pagbabayad ng 55 million pesos sa proyekto kahit hindi ito nagawa. Si Alcantara rin ang pumirma sa 2 pang kontrata para sa 2 pang kinikwestyong flood control project sa Bulacan. Isa kasama ang St. Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya at isa kasama ang Wawaw Builders. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Babalaan ng House Infrastructure Committee, reklamong plunder ang posibleng harapin ni Alcantara. As soon as I've seen the documents and as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara, ang malinaw po sa akin ang maximum criminal charge na pwede po ikaso kay District Engineer Alcantara sa Sims Construction Trading, yung kanila pong managing officer po doon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50 million. Sa pagharap ni Engineer Alcantara sa House Infrastructure Committee kahapon, inamin niyang may pagkukulang siya. Pero hindi ito ubra sa Infracom dahil malaki raw ang papel ni Alcantara sa mga umano'y ghost at substandard flood control projects. Negligence is
going to be his defense in court. And this is something that we reject. Ikaw yung boss ng opisina. Hindi ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss in the district engineering office. Wala hong iba. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Alcantara. Pagtitiyak ng House Infrastructure Committee, mananagot ang iba pang sangkot sa mga questionableng flood control project. Hindi lang ho siya fish, no? Baka whale. Yung pong, kasi talagang, ang dami ho talagang mga bagay ho na, na talagang pinakialaman niya eh. Dito po, and syempre, may showing pa ho talaga na yung kanyang lifestyle is really different from, ordinary engineers, ordinary employees of DPWH. Ang majority leader sa Senado na si Senador Joel Villanueva, dumistansya at iginiit na wala siyang transaksyon kay Alcantara. Pinaplano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Wala Never. kayong transaction? Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng secretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun, nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Kaugnay naman ng nabunyag na pagsusugal ni Alcantara, kahit bawal sa mga taga-gobyerno, nagpaalala ang Malacanang. Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede. Bawal po yun. So, malalaki na po sila. Responsibilidad nila yan na dapat maging matino silang public official. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. 16 nang na-ospital kasunod ng pagsabog sa isang resort sa Talisay City, Cebu. Ang itinuturong mitya, ang muriatic acid at chlorine na naihalo sa swimming pool. Ating saksihan. Nabulabog ang isang resort sa Talisay City sa Cebu kagabi matapos ang pagsabog doon. Ang dahilan umano, humalo sa muriatic acid ang chlorine na panlinis sa swimming pool. Ayon sa caretaker ng resort, maglilinis sana ng pool ang kanilang maintenance staff. Isinaboy niya sa pool ang isang balde na may laman umanong chlorine pero biglang nagkaroon ng pagsabog. Sa investigasyon ng resort management, napag-alamang muriatic acid at hindi pala tubig ang laman ng balde na nilagyan ng chlorine. Ano siya, mao gini siya kutawaw no niya, pero ang muriatic nila mayra. Pero ang kanang muriatic chlorine tawas i-separate jud siya. Dili na siya ipunon. Itagpagsa na siya giyabo diha. Ug ngano nga nibuto siya nga baka itong nakutaw. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Talisay CDRRMO at mga pulis. Isinugod sa ospital ang 16 na individual matapos mahilo at magsuka. Kabilang sa kanila ang maintenance worker na nagtamo ng paso sa muka at katawan. Paliwanag ng CDRRMO, isang hazmat reaction ang nangyari at hindi chlorine explosion. When he mixed that kanang chemical sa muriatic acid, siyempre nigkuan siya, so ang nakita namon dito sa CCTV was nagpaka-paka yun siya, nagbuto-buto yun siya. So mao man na siya reaction sa sa muriatic acid with water. Nag-issue na ng notice to stop operation ang Talisay LGU habang isinasagawa ang investigasyon. Tulo ka butang tanawon kung ni-comply ba sila sa condition sa business permit. Number 1 is niya notice na stop operation up until na recommendation ng solusyon ng BFP o ang City Health Office nitabang sa mga pasyente. Ayon sa management ng resort, handa silang sundin ang mga kautusan ng mga otoridad. Pakete-pakete ng mga hininalang shabu na tinatayang mahigit 100,000 pisong halaga ang nasamsam ng pulisya sa isang itinuturong drug den sa Iloilo City. 3 ang arestado, kabilang ang mag-asawang 27 at 25 anyos. Although within the barangay ang ilang operation, there have been sightings man no sang iban nga hindi tumandok dira sa barangay nga nagabisita na dira sa drug den. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng mga naaresto. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi.
Naghain ng reklamong kriminal ang Department of Education laban sa 7 pribadong paaralan na mayroon umanong ghost students o peking beneficiary sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Ang sabi ni Deputy Secretary Sunny Angara kanina sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, nasa piskalya na ang reklamo. Patuloy rin daw ang investigasyon sa mga katulad na gawain. Sa ilalim ng programa ng DepEd, binibigyan ng financial aid na mula 14,000 piso hanggang 22,500 piso ang mga estudyanteng mula sa mga pampublikong paaralan na mag-e-enroll sa mga pribadong paaralan. Nitong Pebrero, sinimula ng DepEd ang investigasyon sa umunoy peking listahan ng mga tumatanggap ng financial aid voucher sa 12 paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa. Lumabas sa isang Senate hearing na mayroong 19,000 ghost students sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Program kung saan nakapaloob ang SHS Voucher Program. Bago po sa saksi, pirmado na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang unang batch ng Immigration Lookout Bulletin Order para sa mga DPWH official at contractor na dawit sa isyu ng flood control projects. Ay sa DOJ, kaugnay po yan sa ILBO or Immigration Lookout Bulletin Order na hiling ng Senate Blue Ribbon Committee. Bukas naman daw pipirmahan ang para sa hiling na Immigration Lookout Bulletin Order ni DPWH Secretary Vince Dizon. Saksi, si Joseph Moro. 26 na individual ang pinababantayan ng DPWH kung lalabas sa bansa batay sa request sa DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice. Kasama sa hiniling ng DPWH na Immigration Lookout Bulletin Order sina dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara, dating OIC Bulacan District 1 Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Ipinalista rin sa Lookout Bulletin ang pinakamataas na opisyal o may-ari ng 15 kontraktor na may pinakamalaking na corner ng mga flood control project tulad ni na Alex Abilido ng Legacy Construction at mag-asawang Sara at Curly Discaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Sinabi na ng mga Discaya na hindi sila magtatago at igagalang ang bulletin. Ang isa ring contractor na LRTK Builders Incorporated handa rin daw dumalo at magbigay ng impormasyon sa investigasyon ng Senado at Kamara. Sinusubukan naman naming hinga ng pahayagang iba pang nakalista na madadagdagan pa ayon kay Dizon. May hiwalay na ring request ang Senate Blue Ribbon Committee para ilagay rin sa bulletin sina Alcantara, Hernandez at DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Di gaya ng whole departure order, hindi haharangin ang mga nasa lookout bulletin pero ipapaalam sa Justice Department kung nasa airport sila o mga pantalan para malaman muna kung may arrest order laban sa kanila. Sa impormasyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, may mga sangkot sa issue ng flood control na wala na sa Pilipinas. Yung mga nagsasabi sa akin na patawarin ko na sila, nasa Amerika na talaga yung iba. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa impormasyon na inahanap na kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Yun lang. Dagdag ni Marcoleta, may mga interesado umanong tumestigo na nagparamdam sa kanya. Ilan sa kanila kontraktor at meron ding taga DPWH. Sa Lunes, ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon ukol sa mga flood control project. Yung pinakahuli na isang hindi niya pinakinggan, warrant of arrest talaga ang hahabol sa kanila. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, lahat ng flood control projects sa iba't ibang administrasyon dapat imbestigahan. Noong hearing nitong Lunes, sinabi ni Sara Discaya na pumasok sila sa flood control projects mula noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba pera ng bayan yan? Pera ng bayan yan. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kulukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy, kasi noong pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kulukuhan, dapat imbestigahan lahat yan.
Pinarerepaso rin ng Pangulo kay Dizon at kay Budget Secretary Amena Pangandaman ang mahigit 881 billion pesos na hinihinging budget ng DPWH sa Kongreso. Puna kasi ng ilang senador, pare-pareho ang halaga ng ilang proyekto para sa magkakaibang lugar. Susuyurin din ng DPWH ang mga umano'y ghost project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, personal niyang iinspeksyonin ang mga umano'y maanumalyang flood control projects sa mga susunod na araw. Iniutos din ni Dizon na 2 linggo munang suspendido ang bidding para sa mga proyekto ng DPWH na pupondohan ng lokal na budget para matiyak na hindi maanumalya, kabilang ang pagbibid ng iba-ibang kumpanya pero iisa lamang pala ang may-ari. Lahat na POS, foreign assisted projects will continue. Kasi yon, kampante tayo na maayos yon dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Yung mga nabid na-award na kayangan yon, babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Nakikipagtulungan naman ng Pasig City Hall at ibinigay sa hindi tinukoy na National Government Agency ang hiningi nitong mga dokumento kaugnay ng ilang kumpanya sa Pasig, kabilang ang business permits. We're doing our own parallel investigations. Ang importante dito, managot ang kailangan managot. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians or career officials. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Ipinadeport mula sa Pilipinas ang halos 50 Korean national na sangkot umano sa iba't ibang kaso sa kanilang bansa. Saksi, si Dano Tingkungko. Sabay-sabay na pinadeport ng Bureau of Immigration ang 49 na Koreanong may hinaharap na mga kaso sa kanilang bansa. Trilyones na Korean won ang kabuuang halaga ng nakulimbat nila sa pamamagitan ng panloloko o pang-eestapa. Kabilang sa kanila ang 36 anyos na inaresto noong Abril at mastermind umano ng phishing scam na nakakulimbat ng halagang katumbas na mahigit 700 milyong piso sa 200 biktima. Ang iba naman may kasong illegal gambling tulad ng isang deportee na nakabul sa umano ng mahigit 80 milyong piso dahil sa pagpapatakbo ng 23 illegal gambling website. Meron hong idea ang ibang tao, they have this notion, and by deporting ngayon po, we will disprove that notion na madaling magtago dito sa Pilipinas. Them knowing that there's something going on or they're being investigated on already, they fly to the Philippines. Once they arrive in Korea, they will go through, the relevant procedures to, get their, the justice served. Depending on the nature of crimes, they will go through a different level. Then the authorities, Korean authorities, will have a better idea how many being victimized and what kind of remedies, the measures to be taken. Iniimbestigahan din ng BI ang 2 puganteng sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas kung lehitimo ang kaso o kung isang uri ng tinatawag na demand-dummy modus para makaiwas sa deportation. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Tinawag ng palasyo na kalokohan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na matutugunan sa loob lang ng isang araw ang umano'y anomalya sa flood control project kung seryoso si Pangulong Bongbong Marcos. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama. Ang sabi pa ng palasyo, dapat iminungkahi rin ito ng Vice Presidente sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinakita pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang isang artikulo sa dyaryo kung saan binanggit ng dating Pangulo na may mga ghost projects sa gobyerno noong kanyang termino. Sa kabila niyan, sinabi ni Undersecretary Castro na walang ginawa si dating Pangulong Duterte at walang sinibak na kalihim at iba pang opisyal.
Sinimulan ng muli ang pagpapatayo sa isa sa pinakamalaking istasyon ng Metro Manila Subway Project sa Ortigas. Saksi si Joseph Moro. 2 taon din naantala ang pagtatayo ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project dahil sa issue sa lupa o right-of-way. Pero ngayong araw ay nagsimula na ito at ininspeksyon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez at Pasig City Mayor Vico Soto. Ang Ortigas Station ang isa sa pinakamalaking istasyon sa 17 mga istasyon ng subway. Maglalabas ang Pasig LGU ng mga rerouting scheme sa kasagsagan ng construction dito. Matatapos po ito, I think, in 3 years. Then the operation in 5 years, the entire station. Kasama na po ang mga signaling and everything. Ang Metro Manila Subway Project ay isa sa mga malalaking infrastructure project na iiwan ni dating DOTR at ngayon ay DPWH Secretary Vince Dizon sa itinalagang Acting Secretary ng DOTR. Ipinangako ni Lopez na magtutuloy-tuloy ang mga ito. Si Lopez ay responsable sa pagresolba ng mga right-of-way issue tulad sa North-South Commuter Railway Project at Metro Manila Subway Project. 3 kontrata ng subway ang naghihintay pa na mai-award na magtatayo ng mga istasyon mula Kalayaan Avenue hanggang NAIA Terminal 3. At bago matapos raw ang taon na ito ay mareresolba na rin ang mga issue sa lupang daraanan nito. Naghihintay pa ring mai-award ang kontrata naman sa Common Station na magdurugtong sa LRT Line 1, MRT 7 at Metro Manila Subway. Ayon pa kay Lopez, target nilang maayos ang 95% sa mga issue may kaugnayan sa right-of-way sa pagtatapos ng 2025. As sa second quarter ng 2026, 100% completed na para di na magkaroon ng problema. 6 na buwan lamang hinawakan ni Dizon ang DOTR. May ilang proyekto ang tinatarget na paandarin bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 tulad ng MRT 7, Unified Grand Central Station, LRT Line 1 Cavite Extension at North-South Commuter Railway Project. Tuloy pa rin naman ang pag-i-issue ng mga special student, senior at PWD beep cards na may 50% discount sa September 15. The most important thing we need to do now is to ensure that everything that has been started upon the directives of the President continues. And pabilisan pagalo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.